nasampal ng kahihiyan at katotohanan. Ang mga loyalistang bulag pa rin sa katotohanan at ang gobyernong ngagba ngayon matapos tuluyan na nilagdaan at may matinding utos ang bagong presidente ng United States of America na si President Donald Trump. Ang bagong executive order na nagpapataw ng kaparusahan sa International Criminal Court o ICC. Gaano kaya ito katotoo mga kababayan? Ating alamin. Kung tuluyan ng nawasak ang mga plano ng gobyernong ngagba at ni Marcos Jr. para sa mga Duterte, lalong-lalo na kay Vice President Sara Duterte dahil mismo ang ICC ay naparusahan na ng United States President na si Donald Trump at tila kumpirmadong pirmado pa. At ito pang magandang balita, banned na ang ICC sa anumang travel at naka-freeze na rin ang kanilang mga asset, kaya't mukhang hindi na ulit mapapakinabangan pa at magagamit pa ng gobyernong ngagba ang ICC laban sa mga Duterte. At sa pagkakataong ito, tila panalo na di umano ang mga Duterte laban sa mga kasamaan. Narito pa ang karagdagang balita at patunay na post ni facetalk.com sa kanyang FB page. Trump orders ICC travel ban, asset freeze. United States President Donald Trump lump sanction on the International Criminal Court ICC Thursday for illegitimate and baseless investigation targeting America and its ally Israel. The White House said Trump signed an executive order saying the court in The Hague had abused its power by issuing an arrest warrant for Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu, who held talks with the U.S. President on Tuesday. He ordered asset freeze and travel bans against ICC officials, employees, and their family members, along with anyone deemed to have helped the court's investigations. The names of the individuals were not immediately released, but previous U.S. sanctions under Trump had targeted the court prosecutor. Mukhang pumapabor ang lahat at isang magandang balita ito para sa mga Duterte, lalong-lalo na kay Vice President Sara na tila siyang bumaliktad naman sa lahat ng bumabatiko sa mga Duterte. Matapos lumabas ang balitang ito ay hindi naman nakapagpigil ang taong bayan sa mundo ng social media na magbigay ng kanilang mga komento at hinaing sa usaping ito. Tatay Digong ay posibleng maging bayani, maging hero siya kahit hindi po siya mamatay. Definitely, kung may masamang mangyari kay Tatay Digong, mananagot ang gobyernong ito. Pero, mamatay man siya or hindi siya mamatay, magiging bayani po si Tatay Digong, ipapaliwanag ko sa inyo dahil buong mundo, ganyan po kalakas ang Duterte. Lalong-lalo na po si Tatay Digong. Iba po ang influence ni PRRD. Buong mundo, nanunood ngayon, nag-o-observe kung anong gagawin ng ICC. At, posibleng, dahil kay Tatay Digong, masira ang credibility ng ICC. Mamaya ipapaliwanag ko sa inyo kung paano ito mangyayari. Sa mga Team Duterte, sa Team Suka, sa Team PDP, magtulong-tulong na po tayo. Let's bring back Tatay Digong in this country. Ilagay natin siya dito sa bansa natin at ibalik natin siya bilang presidente ulit sa susunod na pagkakataon. Kung hindi man bilang presidente, bilang bayani. Ibalik po natin si Tatay Digong. Whatever happened in the past, ako na yung nag-fraud sa ating law enforcement pati military. Sinabi ko na I will protect you and ako ang managot sa lahat. Yun ang galing, no? I will protect you. Yung protect, malaking bagay yan. Alam ko malaking bagay yan sa inyong mga pulis. Para magawa ninyo yung trabaho nyo, I will protect you. Tanong, Tatay Digong protected you. Did you protect Tatay Digong when he needed you? Mga pulis. Tanong lang yun. Asaan kayo? Pakisagot. Tama ba ang pag-aresto ni Torre? Kung illegal, asan kayo? This will be a long legal proceedings. But I say to you, I will continue to serve
This is a long proceeding. Yun ang masakit yan kasi nag-average to. Kumulang 10 years ang paglilitis ng ICC. Ganun po katagal. At sa edad ni Tatay Digong, kung lilitisin siya doon, most probably, hindi na natin makikitang buhay si Tatay Digong. And this will be now battle of the brains. Hindi na po ito magiging base sa politika. Battle of the brains. Ngayon, I will explain to you posibleng makauwi si Tatay Digong. Ito po, ipaliwanag ko po sa inyo ha. Ito po yung Article 59 ng ICC. Okay? Arrest proceedings in the custodial state. Okay? Sabi dito, a state party which has received a request for provisional arrest or for arrest and surrender shall immediately take steps to arrest the person in question in accordance with its laws and provision of Part 9. Number 2, ito ang pinaka-importante. A person arrested. Sino yung naaresto? Si Tatay Digong. Shall be brought promptly before the competent judicial authority. Yan. Sa judge. Competent. Yung tumatakbong korte. In the custodial state. Ibig sabihin ng custodial state, kung saan siya naaresto. Saan ba naaresto si Tatay Digong? Sa Pilipinas. Which shall determine in accordance with law of the state that, ayan, dapat madala siya sa competent judicial authority. Tanong, saan dinala si Tatay Digong? After inaresto siya, saan siya dinala? Villamor, di ba? Villamor is not a competent judicial authority. Dapat yan dinala sa korte. Dapat yan sinampa, dapat yan ipinatong muna sa korte. Hindi ipinatong sa eroplano diyan sa Villamor. Para matingnan kung the warrant applies to that person. Ibig sabihin, legit ba? Legal ba yung warrant? Totoo ba? Bibigyan ko kayo halimbawa. Yung warrant, hindi nila mapakita hard copy. Saan ka nakakita ng warrant nasa cellphone? Pinapakita digital. Oh, dapat legit yung warrant. Sino magdidesisyon? Si Torre? Hindi. Yung Villamor? Hindi. Sino magdi-decide? Competent Judicial Authority, which is the Supreme Court. Diyan sabit na sila. Bakit? Mahilig yan si Torre. Again, I will always compare this to what happened to KOJC. Ang warrant nila doon, wala si Pastor Kibuloy. Ang hawak nilang warrant of arrest ay wala si Pastor Kibuloy at wala silang hawak na search warrant. Anong ginawa ni Torre nung pumasok sa KOJC? Ang hinahanap si Pastor Kibuloy kahit wala siya sa warrant. Pangalawa, nagstay sila doon. Naghahalungkat sila ng gamit. Hindi po search warrant ang ginawa nila hindi po search warrant ang hawak nila. Pero ang ginawa nila doon ay nag-search sila, which is mali at illegal. Coach Oli, bakit nagtagumpay sila? Dahil hawak nila ang Pilipinas. Merong hawak yan. Si Torre na bumaback up sa kanya. At yan po, in my opinion, si BBM. Kaya nga kahit inutusan ng korte yan, umalis na kayo dyan. Pinalayas yan ng korte. Remember, nagdiwang kami? Pinaalis yan. Ayaw umalis. Bakit? Back up sa ibabaw. Anong difference ngayon? Pag illegal at hindi lehitimo yung warrant na hawak ni Torre, hindi siya mababakapan ng ICC. At tatandaan po ninyo, China is watching, Trump is watching, possibly Russia will come in. At yung mga hindi members ng ICC will back up Tatay Digong. Always remember this. Kaya nga sinasabi ko sa inyo, Tatay Digong, dead or alive, will come back a hero. Tandaan nyo yung sinabi ko. He will come back a hero. Bakit? Kailangan panindigan ng ICC yung kanilang credibility. And if it's proven that the arrest was illegal at hindi nila pinabalik si Tatay Digong,
masisira ang credibility ng ICC. Imagine this, kung nasira ang credibility ng Supreme Court, ano na ang magiging silbi ng Supreme Court? Pwedeng masira ang presidente, pwedeng masira ang mga senators. Pero ang Supreme Court hindi pwede. Kailangan ng credibility ng Supreme Court. How much more the International Criminal Court? How much more the ICC? So pag nagkamali sila ng desisyon dito kay Tatay Digong na nanunood ang mga bumaback up na bansa kay Tatay Digong, delikado ICC. Pwede pa ngang masira ang ICC. So ICC should choose. Ibabalik si Tatay Digong or masisira ang credibility nila. Because napakalinaw dito, pati yung warrant hindi po maayos. Puntahan natin letter B. The person has been arrested in accordance with the proper process. Dapat yung tao ay naaresto sa tamang proseso. Paano siya? Hindi siya naaresto sa tamang proseso. Wala siyang kaso sa Pilipinas. Kinidnap siya. Walang warrant na maipakita. Nakikita ninyo? O, pangatlo, the person's rights have been respected. Ni hindi man lang pinapasok yung mga abogado. Ni hindi man lang pinapasok si BP Sara. Number 3, the person arrested shall have the right to apply to the competent authority in the custodial state for interim release pending surrender. Hindi nga siya pinayagan na mag-apply, na ma-release siya. Dapat, pwede pa siyang mag-apply. Saan? Sa competent authority. Ano yung competent authority? Yung korte. Ano yung custodial state? Yung yung bansang humuli? Pilipinas. Diyan pa lang may problema na tayo. Ito napakaliwanag. And PRRD and ICC are being watched by the whole world. Titingnan nila ang kredibilidad ngayon. Tatandaan natin. Sa tingin natin, malaki si Tatay Digong. Sa tingin natin, mahal siya ng Pilipinas. Nagkakamali kayo. Tatay Digong is bigger than the Philippines. Mahal po siya sa buong mundo. Hindi lang po Pilipino. May mga supporters siya na bansa. Why? Kasi malinis. Malinis si Tatay Digong. Kung meron man siyang pagkakasala tungkol sa humanity, it's because pinagtatanggol niya yung biktima ng mga adik. Ang problema sa atin ngayon sa Pilipinas, natutuwa tayo pagpatay yung biktima at buhay yung adik. Again, pagdating sa ICC, that is beyond Marcos control. Iba na po yan. Ibang-iba na yan. Kaya yung pagkakamali ni Torre sa KOJC, namamayagpag yan ngayon. Bakit? Marcos is in control. Pag naalis yan si Marcos, may problema si Torre. Pero sa ICC, walang kapangyarihan si Torre, walang kapangyarihan si Marcos. And they will force ICC to make equal protected rights of the accused and maybe yung arresting country, which is the Philippines. They need to hindi sila pwedeng maging double standard. Kakastiguhin po sila ng mga bansa. Alam nyo, maraming butas. I-explain ko lang sa inyo, ha? Kasi ito, papakita ko sa inyo. Saglit. Ipapakita ko kasi iba ang explanation ni Marcos. Ito po nakita ko kay Sasa. Yan. Siya po ang ano nito. And thank you, Sas. Ang ganda ng pagkakukuha mo dito. I already told you it's BBM's decision that he could not admit. It's a foreign policy issue and jurisdictional issue. Yung jurisdictional issue, dapat sumagot niyan Supreme Court. However, pinalipas nila bago makapagdesisyon. Pinalipad nila bago makapagdesisyon. Pinalipad agad si Tatay Digong, remember? Bago nagkaroon ng TRO. Remember, Tebes, na may red notice from Interpol but never surrendered back to the Philippines.
Bigyan ko kayo ng konteksto. Kasi, naalala nyo si Marcos, sinabi niya, hindi niya papapasukin. For the 100th time, hindi ko papapasukin ang ICC. Okay? Ang sinasabi ni Marcos, hindi nila pinapasok ang ICC. Sila po ay na gumalaw dahil sa red notice ng Interpol. Okay? Anong difference ng Interpol at ICC? Ipapaliwanag ko sa inyo kasi napaka-importante nito. Pero ito sinasabi, Interpol cannot compel the law enforcement authorities in any country to arrest someone who is the subject of a red notice. Ang Interpol hindi po pwede magbigay ng warrant of arrest. Sila lang ay pwedeng magbigay ng red notice. Oh, may red notice, arrestuhin si PRRD in compliance with ICC. Kaya nga yan po ay pinaikot tayo ni Marcos. Anong sinasabi niya? Hindi ICC. Interpol po. Umaksyon po kami sa Interpol at hindi namin pinapasok ang ICC. Doon pa lang nagpapalusot na siya. Okay? Pero, walang kapangyarihan ng Interpol para sabihin, arestuhin nyo yan si Tatay Digong. Ang magdi-decide nun, ay yung bansa. Sino magdi-decide nun? Ang korte. Each member country decides what legal value it gives to a red notice and the authority of their law enforcement officers to make arrest. Sa madaling salita, sinungaling talaga yung presidente nyo. Bakit? Ang ibig niyang sabihin, wala ako, sumunod lang kami kasi kailangan naming sumunod. Ganyan po, kawalang yan. Ganyan kawalang yagbols yan. Hindi niya masabi sa taong bayan na pinapasok niya ICC dahil sinungaling siya. Hindi niya masabi sa taong bayan na desisyon niya ang paghuli kay Tatay Digong. Sinungaling po yan si Marcos. Hindi po pwedeng wala siyang magagawa. Siya ang magdi-decide. Hindi po ang Interpol. Ang Interpol, ang kaya lang niyang gawin ay magbigay ng red notice. Each member country decides what legal value it gives to a red notice and the authority of their law enforcement officers to make arrest. So sa madaling salita, desisyon ni Marcos.